Agad na napansin ng binata, na may isang lalaki sa katabing silid na naliligo. Sa hindi makapaniwalang paraan, agad siyang tumingin sa loob ng aparador ng telebisyon. At sa kanyang pagkagulat, natuklasan niya, na kaya niyang makita ang remote control sa loob ng drawer. Pagkatapos, tumingin siya sa bag sa kama, at natuklasan ang mga bagay sa loob nito, na malinaw na nakikita sa kanyang harapan. Hanggang ngayon, doon lang nalaman ng binata na siya ay may kakayahang makakita sa loob ng mga bagay. Kaya't sa susunod na pagkakataon, sinundan niya ang kanyang boss papunta sa pulong sa banyo. Nais niyang gamitin ang kanyang kakayahang makakita upang kumita ng malaki. Kaya't habang hindi siya napapansin ng iba, agad niyang binuksan ang kanyang kakayahang makakita. Nakita niya na ang bato sa tabi ay may pinakamataas na nilalaman ng jade. Kaya't hindi na siya nakapaghintay at lumapit upang tanungin ang boss tungkol sa presyo. Ngunit nagulat siya nang sabihin ng boss na ang presyo ay 50,000. Agad siyang napatigil sa kanyang kinatatayuan. Dahil ang lahat ng kanyang yaman ay hindi lalampas sa 5,000. Buti na lang at napansin ng boss ang pagkabahala ng binata. Agad siyang tinanong ng boss kung nais ba ng binata ang batong ito. Sa oras na ito, hindi ito itinago ng binata. Ipinahayag na ngayon, basta't bilhin ang batong ito. Tiyak na makakakuha ka ng ilang beses na kita. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, agad siyang pinagtawanan ng lahat ng nasa paligid niya. Nakakita na ako ng maraming mga tanga tulad mo. Ang paglalaro ng sugal sa bato ay nakasalalay sa sixth sense. Mag-ingat, baka mawalan ka ng lahat. Naglalaro ako ng sugal sa bato ng maraming taon na. Nang lumabas ang salitang ito, at sa oras na ito, ayaw ng binata na makipag-usap sa kanila. Sabihin mo sa boss na dapat ay maniwala siya sa sarili niya. Ang nilalaman ng jade ng batong ito ay napakataas. Hindi inaasahan, hindi pa natatapos ang kanyang sinasabi. Muli siyang tinawanan ng mga tao sa paligid. Pero sinabihan ng binata na wala silang mata. Sinabi ng may otoridad, ang halaga ng batong ito ay tiyak na hindi bababa sa 500,000. Agad siyang tinawanan ng mga tao sa paligid. Kung makakakuha ka ng 500,000 ngayon, kinain ko lahat ng basurang bato sa lupa. Sige, sa oras na iyon, tutulungan kitang tumawag ng ambulansya. At sa oras na ito, hindi na rin nagtatago ang binata. Ikaw ang akin. Siyempre, naniniwala ako. Nakita ng mga tao na sobrang tiwala ang boss sa sarili niya. Agad na nanumpa ang binata, na hindi siya papayag na mawalan ng pera ang boss. At pagkatapos ay pinakiusapan ng boss na agad na magbukas ng bato. At pagkatapos marinig ng boss, agad niyang inilagay ang bato sa makina ng pagputol. Hindi niya alam na pagkatapos ng ilang operasyon, walang lumabas na kahit isang piraso ng jade. Lahat ay nawala. Ay, bumagsak. Ha, talagang walang lumabas. Ituloy mo, boss. Huwag huminto, magpatuloy. Ang piraso mong tela ay bumagsak na. Wala nang natira. Nasa mga pangarap ka pa rin. Isulat ito dito. Nang makita ng boss, alam niyang baguhan ka. Ayon sa aking maraming taon ng karanasan. Kahit anong gawin mo, hindi mo ito mapuputol ng maganda. Bakit ka pa nag-aaksaya ng salita? Kung sinabi kong putulin mo, putulin mo. Putulin mo mula dito, bilisan mo. Tumaas, tumaas. Ay, tumaas. Ay, kapatid. Ay, nakalabas na. Ay, magpatuloy sa pagputol. Ay, binata. Magbibigay ako ng 200,000 para bilhin ang piraso mong ito. Ano sa tingin mo? Sabi mo kanina na kumakain ng soft rice ang tao. Batang lalaki, nag-alok ako ng 300,000. Agad kong ibibigay ang pera, hindi ko ibebenta. Ito ay hindi masyadong bukas na saloobin. Pero ito ay isang nakatakdang presyo. Nag-alok ako ng 400,000. Kung hindi ka pa rin sumasang-ayon, pareho lang ito sa dati. Kung masira ang lahat, wala ka ng anumang bagay. Anong kalokohan ito? Sabi ko, hindi ko ibebenta, kaya hindi ko ibebenta. Boss, matapos mong hiwain ito. Tumaas na, tumaas na. Umakyat ka. Ano ang narinig mo dito? Ito ay talagang magandang bagay. Ang Wangyang Green ay hindi nagkakahalaga ng 500,000. Batang lalaki, talagang magaling ka. Nakita ko talaga. Hindi mo man lang sinabi. Kung hindi ito nagkakahalaga ng 500,000, kainin mo na lang ang bato. Lahat ay nakatingin. Kumain ka, handang tumanggap ng pagkatalo. Wala kang pakialam dito. Lumayo ka, lumayo ka. Batang lalaki, alam mo ang iyong ginagawa. Ikaw ay hindi isang malaking shot mula saan ka na. Sabihin mo na ang iyong sikreto. Ano bang sikreto meron ako? Ako, swerte lang ako. Ang swerte ay isa ring uri ng lakas. Batang kapatid, ibenta mo sa akin ang piraso ng jade sa halagang 700,000. Sa hindi inaasahan, agad na kinuha ng binata ang jade mula sa kamay ng lalaking may salamin. Matigas na sinabi niyang hindi siya nagbebenta. Agad niyang ibinigay ito sa may-ari ng tindahan. Agad na nagpasaya ito sa may-ari ng tindahan. Nahihiya. Ngunit habang sila ay humaharap at naghahanda ng umalis, biglang lumabas ang may-ari ng tindahan.
Sinabi niyang marami siyang kayamanan sa kanyang tindahan. Tinanong ang binata kung interesado siyang tingnan ang kanyang tindahan. Ngunit ang binata, sa tulong ng kanyang X-ray vision, syempre ayaw niyang palampasin ang pagkakataong ito. Kaya't pumunta sila sa pinakamalaking tindahan ng jade sa buong mundo. Ano ang masasabi mo, Ginoong Lee? Gusto mo bang laruin ito? Matandang Sima, kung lumuhad ka at magmakaawa sa akin ngayon, iisipin kung walang nangyari sa pastahan kanina. Huwag mong gawing labis ang panlilinlang. Ang mga materyales mo ay mukhang talagang maganda. Ngunit sa pinakamababa, milyon lamang. At ang mga materyales kong ito ay tiyak na mas mahalaga kaysa sa iyo. Sige, dahil sobrang kumpiyansa mo, tingnan natin kung ano ang mangyayari. Huwag kang umiyak at pakiusapan ako mamaya. Ako, si Sima Lin, ay naglakbay sa mundo ng mga tao sa loob ng maraming taon. Hindi ako kailanman nagkamali sa aking mga desisyon. Ngayon, susubukan kitang talunin. Magandang guro, simulan mo. Buksan mo na sa kanya. Nako. Bakit parang umiikot ang ulo ko? Ha, paano nangyari ito? Dapat humingi ka sa akin, di ba? Bakit kailangan umabot tayo sa ganitong sitwasyon? Lahat ng materyales mo ay akin. Ito ay imposible. Paano ito posible na walang kahit ano sa simula? Ay, sa harap ko, si Linlong, walang imposible. Kailangan kong makita ang mga materyales na iyon ngayong hapon. Kung hindi, kailangan kong kunin ito ng personal. Hindi, Ministro Lin, pakiusap. Ang mga materyales na ito, lahat ng ito ay mula sa aking buong yaman. Hindi mo maaring kunin lahat. Ganito, maaari kong gawin. Maaari kitang bigyan ng kalahati. Pakiusap ko. Sino sa inyo ang magdedemanda sa akin sa pagluhod ko? Bitawan mo ako. Matandang bagay. Narinig mo na ba ang tanggapin ang pagkatalo? Susunod na buhay. Ay, tapos na. Bakit parang ayaw ko nang mabuhay sa mga ito? Nakikita kong may gustong magpakamatay. Ang mabait na binata ay agad na lumapit upang pigilan. At matiisin na pinayuhan na huwag gumawa ng mga handgal na bagay. Dapat talagang pahalagahan ang sariling buhay. Ngunit paglingon ay nakita ang kanyang kaaway. Kaya't sinadyang tinanong kung siya'y may lakas ng loob na makipagpusta sa kanya. Ano ang mapagpustahan ko sa iyo, ikaw na pulube? Ibig sabihin, wala kang lakas ng loob. Enjoy. HMPH. Biro, ito pa lang ang unang pagkakataon. Mayroon bang may lakas ng loob na makipag-usap sa akin ng ganito? Sige, bibigyan kita ng pagkakataong ito. Ano ang gusto mong ipusta? Pag nanalo ako, ibalik ang mga materyal na ito. Ibalik mo itong tiyuhin. Nais maging isang malaking tao ng kabutihan. Bibigyan kita ng pagkakataong ito. Pag nanalo ako, kukunin ko ang iyong dalawang kamay. Walang problema. Li Yang. Hindi. Ano ang mangyayari kung matalo? Huwag mag-alala. Hindi ako magpapatalo. Kanina lang walang tao sa Jade Club. Ngayon, hindi rin. Ay, binata, huwag mong gawin yan. Nahulog ako sa ganitong kalagayan. Lahat kasi. Ako'y sobrang mayabang at tiwala sa sarili. Sanhinang. Hindi ko maaring hayaan kang akuin ang. Kaya't ako, matandang lalaki. Hindi lang para sa'yo. Huwag kang magpanggap dyan. Ang lasa ng pagkatalo. Tanggap ko ito ng buong puso. Sige, pagkatapos ay halika at hayaan mo akong maranasan ito. Ikaw ba ang nagsasalita tungkol sa akin? Ngayon, ipapatalo kita. Tanggap ko ng buong puso. HMPH. Bakit hindi ko ito makita? Nasaan ang aking walang hanggan na mata? Diyos ko, huwag mo akong lokohin. Tanggap ko ito ng buong puso. Bibigyan kita ng huling minuto. Kung hindi ka pipili ulit, ipagpapalagay kong talo ka na. Li Yang, mangyaring pumili ng mabilis. Oo, bilis. O kaya, pumili ka na lang ng isa. Ay, hindi pwede. Napakababa ng posibilidad. Ano ang gagawin? Ano ang gagawin? 1 minuto na lang. Huling 3 segundo. Kung hindi ka pipili ulit, iwanan mo ang iyong kamay sa akin. 3. Li Yang. Kapatid, ikaw. Sandali lang. Masakit ang tiyan ko. Gusto kong umihi. Oops, hindi ko na kayang pigilan. HMM. Li Yang, bilisan mo ang pagpili. Ano ba talaga ang nangyayari sa iyo? Hindi pa rin gumagana. Ang pagkahilo ba ay nagpapalala sa akin? Mawawala na ang aking pangitain.
Ano ang gagawin ko dito? Kung matatalo ka, ang natitirang bahagi ng aking buhay ay magiging isang kapansanan na lamang. Tumabi ka. Gian, ano ang nangyari sa iyo kanina sa labas? Anong nangyari? Ako, anong nangyari? Kailangan mong sabihin sa akin ng direkta. Kung hindi, hindi kita matutulungan. Nasa ganitong oras na. Wala nang dahilan para itago. Bago ang Yushi Hui, kaya kong manalo. Kaya kong manalo sa Jade Club noon. Dahil mayroon akong X-ray vision. Pero ngayon, ang X-ray vision biglang nawala. Wala akong problema. Huwag kang mag-alala. Kung ayaw mong sabihin, ayos lang. Hindi ka naniniwala sa akin. Talagang walang maniniwala sa ganitong bagay. Huwag kang mag-alala. Ito ang aking teritoryo. Tiyak na hindi ko hahayaan si Linlong ngayon gumawa ng masama. Ikaw ang tao ko, An Yingying. Poprotektahan kita. Ginoong An, napakabait mo. Li Yang. Dumating na ang 10 minuto. Kung hindi ka lalabas, papasok ako. Sige na. Subukan na. Sige na, mamatay na. Gian. Handa na ako. Hey, kapatid. Wala ka ng problema, di ba? Ayos. Ngayon, makakapili ka na, di ba? Alam ko na nag-aaksaya ka ng oras. Pero kahit anong gawin mong pag-antala, hindi mo rin mababago. Ikaw ay malapit ng maging may kapansanan. Mas mabuting pumili na agad. Diyos ko, bigyan mo ako ng kaunting swerte. Ay, hindi pwede. Kung mali ang kinuha mo, tapos na. Li Yang, huwag kang matakot. Sa pinakamasama, sa susunod na buhay na lang. Maging isang mabuting tao muli. Bumalik na ang aking pangitain. Hindi ako pababayaan ng langit. Ito na. Paumanhin. Mas mabuting pumili na agad. Ito ang pinili mo. Maganda, napakaganda. Kapatid, hindi. Ang batong ito ay isang pamantayang materyales mula sa lumang pabrika. Sa 10 sugal, siya mang natatalo. Hindi ito maaaring magbigay ng anuman. Tama si Jisima. Pangkalahatang mga taong may kaalaman ay hindi pipili ng ganito. Maliban na lang kung sobrang mayaman. Maaaring pinili lang para maglaro. Li Yang. Ang ganitong materyales, ako. Alam ko ng kaunti ang tungkol dito. Minsan, talagang nakakakuha ng magagandang bagay. Pero ang tsansa ay hindi umabot sa 2. Huwag piliin ang batong ito. Walang anuman. Ito na. Ikaw. Tingnan mo, ikaw. Bakit hindi ka nakinig sa payo? Wala na akong materyales, hindi ito mahalaga. Pero ang iyong ipinagpusta ay ang mga kamay mo. Ayaw kong masaktan ka. Li Yang. Pumili ka na lang ng ibang bato. Maging pilay na. Tiyak na talo. Li Yang. Gian. Para akong Jade Club. Nandito na ulit. Maniwala ka sa akin. Dahil natapos mo na ang pagpili, kaya't simulan na natin. Hindi ako makapaghintay. Mukhang matatalo na ako sa'yo. Talagang napili na. Akala ko may tinatago akong kakayahan. Mukhang swerte lang talaga ang nangyari kanina. Kaya't simulan na natin kay Lin Xiao. Lumabas na ang berde. Ay nako, tapos na. Matandang bagay. Umiyak ka na lang sa libingan ng mas maaga. Hintayin mo ang batang ito. Umiyak ka na lang pagkatapos niyang maging invalid. Talagang malas. Sa tingin mo mananalo ka ngayon? Sabihin ko sa'yo, tiyak na talo. Sige, dahil sa batang ito na malapit nang maging kapansanan na, hayaan kitang magyabang ng kaunti. Sandali lang, ako mismo. Putulin ang iyong mga binti. Magpatuloy sa pagputol. Ay nako, tumaas na naman. Ako. Ha. Pasensya na, mga kaibigan. Dumating na ang swerte. Talagang hindi mapipigilan. Batang ito. Ngayon, tiyak na mamamatay ka. Boss, ikat mo yung bahagi ko. Hindi. Sandali. Mr. Lin, nangyari ang lahat ng ito dahil sa akin. Wala itong kinalaman sa batang ito. Pakiusap ko. Palayain mo siya. Tito, huwag kang humingi sa kanya. Maniwala ka sa akin.
Hindi ako magpapatalo. Narinig mo ba? Sinasabi ng iba na hindi sila matatalo. Gusto pa niyang ibalik sa iyo ang mga materyales. Lahat ay ibabalik niya. Dapat masaya ka. Dito ka dapat maghintay sa resulta. Bakit ka lumuhad? Gusto mo bang putulin ang kamay ng tao? Ako na lang ang pumalit sa kanya. Sige, putulin mo na lang ang kamay ko. Hey, bingi ka ba? Ngayon, gusto ko lang putulin ang kamay niya. Ay, siguradong madi-disappoint ka. Boss. Ket, ikaw, ay.